And good morning. This is our daily episode 3716, 3717, and 3718. Ngayon kukuha tayo dito ng tatlo. Alamin natin kung ano ba yung maipapayo na naman sa atin ng baraha ngayong araw na ito. Okay? Masakit yung lalamunan natin kasi kakatapos lang ng ibang readings and rituals natin. Okay? And this is it. Nobility, o diba? Elk. We have nobility. Pangalawa, there is the dog, which is our friend. O, yun, diba? And pangatlo, squirrel. Always be prepared. Pasensya kayo dito sa ilaw ko at nakikialam ang vibrations natin ngayon. Ang mahalaga, naririnig nyo ang boses ko at nasisilayan nyo pa din yung baraha, di ba? Ngayon ipapaliwanag ko sa inyo kasi yung pagiging noble, di ba, is an accomplishment, lalong-lalo na kapag nagawa mo ito with humility. And para na rin na kinurunahan ka ng success, di ba? Kasi ito yung pangalawa, aso. 'Di ba? Ang daming mga aso ngayon na walang bahay, walang makain, walang nag-aalaga, walang nagmamahal. Tapos ang yung iba sa kasamaang palad, no, pinagbubuhatan pa ng kamay, binabagsakan ng kung anong bagay. Kaya nakasunod ito. Siguro panawagan na rin ito sa lahat ng mga tao na kung ayaw nyo man sa mga asong gala, sa pusang gala, at sa kung anumang hayop na gala, kung wala rin lang naman silang ginagawa sa inyo, huwag nyo nang saktan. Kung wala rin lang sila sigurong, o hindi rin kayo sinasaktan, kasi kalimitan lumalapit yan, humihingi ng pagkain, humihingi ng maiinom na tubig, masisilungan, huwag nyo ipagdamot. 'Di ba? Kasi sa literal na salita, may iba sa atin nag-aalaga nga ng mga tao na asal hayop, yung hayop pa kaya na totoong hayop katulad ng aso at mga pusa na wala naman silang sinasabi na pakainin mo sila ng lechon. 'Di ba? Yung iba simpleng tinapay, simpleng isa, dalawang stick ng barbecue kung meron kang extra dyan, kahit tubig. Yun lang yun. Para ka na rin kasing kinurunahan yan kapag nakaramdam ka ng kagaanan sa loob na napakain mo sila. Hindi naman sinasabi araw-araw mong pakainin eh. Kasi maraming tao dumadaan sa kalye, nagbibigay din kahit papaano. So kahit papaano nabubusog din sila. So ito lang, kung wala rin nang ginagawa sa iyo ang hayop, huwag mong saktan, huwag mong patayin. Bagkus ikaw na yung umiwas kasi tao ka eh. 'Di ba? Mas mataas yung dunong mo kaysa sa mga aso, sa mga pusa at sa mga hayop. So, kapag sinaktan mo sila at wala rin lang silang ginawa sa'yo, lalong-lalo na yung iba nakikita natin, pilay na yung dalawang paa, minsan bulag na yung mata, 'di ba? Grabe ka brutal yung ginagawa. Iwasan nyo. Mag, 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 pasensya, nanginginig ang boses ko kasi meron din akong aso. Nagre-rescue din ako. Marami akong rescue. Kaya ako nasasaktan. Gagamitin ko ang episode na ito para ipanawagan sa inyong lahat. Huwag niyo saktan yung mga hayop na wala namang ginagawang masama sa tao. Kung kaya niyo magmahal ng mga taong walang hiya, mahalin niyo na lang yung mga hayop na tapat mong mahal sa tao. Kasi binigay sila ng Diyos para mahalin tayo sa maikling panahon. Yung pangatlo,
Sinasabi dito, always be prepared. Paghandaan nyo ang paghuhukom ng karma. Dahil maliban sa kasalanan natin sa Diyos, minsan marami din tayong kasalanan sa mga kahayupan. Kung meron man sigurong significant na nangyayari kahapon sa full moon ng Aries, which is the best full moon para sa mga Aries kahapon. Ito na yun, 'di ba? Baguhin nyo yung pag-uugali nyo, hindi lang sa kapwa-tao nyo, kundi sa mga hayop na din. At pakikitungo nyo, parang tao lang, di ba? Kung ayaw mo, di wag mong pansinin. Ganun lang din sa aso, sa ibang bagay, sa ibang hayop. Kung hindi lang din kayo sinasaktan, wag nyo nang pansinin. Kung ayaw nyo magbigay, okay lang. Marami pa naman taong may mabubuting puso. Di ba? Basta wag nyo saktan. Katulad na lang ng mga tao na na-admire sa inyo. Hindi nyo bet kasi minsan mahirap. Hindi siya maganda, hindi siya gwapo, kaya hindi nyo pinapansin, di ba? Ganon din yung aso. Minsan hindi nyo ina-adapt kasi aspin. Walang breed, di ba? Pero ang hindi nyo alam, mas grabe magmahal yung aspin kesa may breed. Kasi yung may breed, may attitude. Pero hindi ko naman nilalahat. Mapaaso, mapapusa, kahit anong hayop. Nasa tagapag-alaga kung paano siya pinalaki. Ganon din sa tao. Nasa magulang kung paano niya palakihin ang mga anak niya. Sorry. Inuubo kasi ako dahil sa dami ng readings. Kaya hindi ako naka-live. Kahit sabihin ng mga suki ko mag-live ako kahapon dahil halos lahat ng readers nag-live kahapon. No, kahit saan ka mag-scroll, naka-live lahat ng readers. At gusto ko pong i-take na rin ng advantage ito. Hindi lang ho kasi ako reader. No. I was a faith healer by then. Tapos nag-reader ako. And then it goes na lahat na nagawa na. So, hindi lang ho ako parang reader lang na normal. Kaya ho ako may clients sa faith healing, may client ako sa health, may client ako sa mga kung ano man yung ipapagawa ng client regarding sa pagtanggal ng barang, pagtanggal ng kulang, pagtanggal ng sumpa, at pagtanggal po ng gayuma. So, kabaliktaran po, doon sa ibang tao, doon sa ibang mga nakikita ninyo, no? Iba yung love spell sa love ritual. Yung love spell has expiration. Yung love ritual po, kapag ako gumawa, wala. Maliban na lang kung sasabihin nyo rin sa akin na ako mismo ang magtanggal, ako mismo ang mag-remove ng love ritual na ginawa ko. Kasi kapag ako po gumawa at kahit susubukan pa po ng iba na tanggalin, hindi ko alam kung kaya nila. Pero magkaiba po. At doon naman po sana sa gumagamit, no, ng voice ko, videos ko, ng mga fake na readers, meron din naman sariling karma. So wag niyong pagkakikitaan yung mga clients ko at gagamitin ang pangalan ko kasi hindi rin po maganda yun. Okay? Kahit gaano man kahirap yung buhay, basta wag lang kayong manloko ng kapwa, mas mainam na yon. Mas siguro ibibless ka ni God, ibibless kayo ni universe, wag ka lang manloko ng kapwa. Maraming salamat po. Proceed ho tayo sa special episode. Ito lang po yung message ko sa inyo, no? Maging mapagkumbaba, maging mapagbigay, maging mapagmahal sa aso, sa kung ano man ang hayop, para i-bless din kayo ni Lord. Maraming salamat po.